Pag ganun siya, pok. Ayan. Dito kasi yan. Yung direction niya, papunta dun. May pumapasok dito. So, ito yung tatandaan nyo, no? Palayo. Ang problema ko dito, ayan, mas madaling magtrabaho. Meron yan originally na nakalagay dito. Hi everyone! Sa video na ito, pag-usapan natin, papakita ko sa inyo kung paano buksan si YTX 125. Hindi kasama yung makina mga boss, ano? So ito lang. Ito lang aesthetic na yan. Okay? Kasi kung kailangan yung mag-wiring, palit ng air filter, kung kailangan yung medyo maginhawa, yung pag-modify kay YTX, at least, lalo na ngayon, kung beginner kayo, alam nyo kung paano siya buksan ng maayos. Papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Siyempre, kasama na doon yung mga tools na ginagamit ko para buksan ito. And disclaimer lang mga lods, ano, hindi po ako mekaniko. Ako po ay isang vlogger lang na gumagawa ng videos about kay YTX, sa mga karanasan ko sa kanya, at gumagawa din ako ng mga long rides. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag po nyong kalimutang mag-subscribe para naman updated kayo sa mga susunod kong videos. Kaya tara, simulan na natin kung paano natin to tatanggalin. So, mga boss, ano, ang tatanggalin lang natin dito, ano, para malinaw sa inyo, tatanggalin natin to, tanggalin natin to, tanggalin natin yung upuan. Ito sa baba hindi na natin tatanggalin, yung tambucho hindi na natin tatanggalin. Yun lang naman. Nga pala, tsaka ito yung sa kabila, tatanggalin din natin. Pinakita ko sa inyo para pakita nyo kung ito yung video na hinahanap nyo. So magsimula tayo sa mga tools, ano. Kung hindi nyo pa napanood yung video na in-upload ko about dito, about sa tools na ginagamit ko kay YTX sa paglo-long ride, panoorin nyo na. So mag-start tayo dito syempre. So ito, madali lang naman to. Ito, alam nyo naman na to Madali lang to. Hindi ko na kailangan ito. Ayan. Yung way lang siguro kung paano nyo siya bubuksan. So ito, itutulak nyo lang siya papunta dito. Ayan. Kasi yung butas niya, meron dito. Ayan. Sa mga beginners, yan lang. Tapos yung butas doon ang nagko-connecta sa kanya. Kaya, gaganyan siya. Pagkatapos, dito naman, iba naman dito. Pag ganun siya, pababa. Ayun. Kasi, eto siya mga lods. Pag ganun siya, pok. Pag ganun yung tulak nyo. Kasi, ayan. Dito kasi yan. So, may butas dito. Which is eto mga lods. Ayan. Eto, papasok siya dyan. So, mangyayari, pag ganun yung, ano nyo, pagpasok mamaya. Tabi na natin to. Next naman natin sa kabila. Dito sa kabila, kailangan nyo ng plies. Basta malaki. Ayan, ganyan plies. Ayan, ganyan lang. Tandaan nyo lang kung saan nyo ilalagay. Ayan. Tapos, parang medyo may lock siya. Ang gagawin nyo lang, ganun lang ulit. Patulak, papunta sa'yo. Ayun, stop. So, yan. So, itong sa taas, tatlo yan Plies, dito, papunta lang sa atin. Pop, tapos meron pa isa. Yung isa naman, papuntang ganun. So, kung ito, pansin nyo, may butas dyan. Ayan. So, papunta lang sa atin. Kaya madali lang. Papap mo lang. Dito sa kabila, papunta siya dito. Sa kabila. Yun, ganun lang. You know, kasi, eto siya. Ayan. So, gilid siya. Tapos, yung pinapasukan niya, dito. Ayan. Kaya papunta tayo doon. So, ganun lang. Ayan. Tagalan natin. Tandaan nyo lang yung screw. Well, isa lang naman yun. Pero nasa na? Ayun. Ito. Lagay lang natin dito. Ayan. So, kung gusto nyo pang strip to, ayan, pwede naman yan. Ayan. Para sa air filter. Ayan, ito. Kung tatanggalin nyo to, so dalawa na lang natitira, no? Ito, tsaka ito. Yan na lang yung strip natin. Pag tinanggal nyo yan, mas madaling trabahuhin yung makina. Dun. Pag nagtitdc ako, tatanggal ko yan. Tapos kapag mag-wiring ka, tatanggalin mo talaga yan. Kasi nandiyan sa ilalim yung mga wire. Dito sa dalawa, may pattern yan. Hindi mo pwedeng unahin to. Uunahin mo talaga to. Gagamitin mo dito 12. Hindi pala 12. O, G's. Tama, G's. Ayan. G's yan. Ang problema dito, mahirapan kayong gumamit ng ratchet. Kasi maharangan dito. Masyadong maliit. Ayan. Mahirapan kayo pumersa. Kasi babangga siya dito. Pero pwede. Kayang-kaya nyo siyang tanggalin. Ang problema ko dito, yun nga, mahirapan kayong magtanggal. Pero kayang-kaya siya ng ratchet. Mas madali kung meron kayong ganito. Ayan. Meron akong G's dito. 8 G's 12 ito Mas madali siya. Tanggalin muna natin, ano. Okay.
Same lang din sa kabila. Cheese, 10mm. 10mm. Ayan. Siya na kung against the light tayo. Medyo maliwanag na eh. Opya. Pala, salamat sa nag-request ng video na to, no? Request niya kasi kung paano yung strip down si YTX eh. So, lastly, ang pattern niya, tagal ko muna itong mga tools. So, ito, iangat mo lang siya. Ayan. Tapos, pag ganun. Pag ganyan, hindi. Sasama. So, papunta dun. Smooth lang. So, dito, may pumapasok dito. Ayan. So, yung pumapasok na sa bakal dyan, ay nandito. Yun, ayan. Ayan yung pumapasok. Ayan, ito na siya. So, makikita nyo na yung wiring niya. Yung, alam to, CDI yata to. CDI ba to? Basta. Huwag muna natin pag-usapan yan. Comment nyo nga kung ano to. Alam ko CDI yan eh. Pero parang mali ako. Anyway. Ito, konektado yan sa likod nyo. Wiring na yan. Tapos ito, wiring din yan. Ito naman, yung tubig. Tuluan ng tubig. Yan. So, ito yung tatandaan nyo, no? Kung ano yung arrangement yan. Kung ano may nakikita nyo dito, tingnan nyo sa original nyo, baka mamaya hindi ganito. So, picturean nyo siya. Kasi baka malito kayo. Pwede nyo kasi magkakabit-kabit yan eh. Ang purpose niyan kasi, ito mismong butas na yan. Kapag may tubig, yung tubig, pupunta siya dito. Tapos, palabas siya. Palabas siya dun somewhere sa baba. Kasi, ito plastic lang to eh. Ang problema, pumapasok yung tubig dun sa loob. Tapos, dito siya tumutulo. Kaya, kailangan ito. Goma lang naman to eh. As you can see, ito lang naman yung tatanggalin dyan. Basta, yung pagkaka-arrange niyan, kailangan nyo lang tama. Kasi pwede nyo kasing mapag-iba yan eh. Mapagkamalan nyo. Ay, sa ilalim pala yung goma. Ganun. Ayan, ganyan. Lagay ko muna ng titig dito. Tapos, pag tinanggal nyo siyang ganyan, tatanggal nyo siya eh. Yun. Ayan. Tapos, pwede nyo siyang tanggalin. Ngayon, ang technique naman dito, ayan na siya. Bago nyo siya matanggal, bukod dun sa tinanggal natin, meron pa dito sa ilalim. Yung lusutan nung cover dun sa una na tinanggal natin, meron pa siyang screw. Yun. Tapos, hindi ko lang kung saan ko nakikita. Mga makalimutan ko. Tapos, kung tatanggalin nyo siya, dapat yung direction niya papunta dun. Kailangan nyo siyang papunta dito. Yun, yun. Papunta dito. Tagal na siya. Ayan. So, tignan nyo lang to. Problema kasi dyan, may nasasama eh. Sobrang luma na. Ayan na siya. May nasama siya dito. Ito siya eh. Kung titignan nyo, dito siya pumapasok. Ito yung nasama. At nasama ka. Wait lang. Nasira na kasi. Parang sira na. Ayan, ito. Meron yan originally na nakalagay dito. Ayan. Dikit kasi. So, ito, pumapasok siya dyan. Ito, papasok siya dyan. Tapos, kung napapansin nyo, may butas dito. Isa, dalawa. Pinapasukan din yan ng lock niya. So, talagang papunta. Pag ganun. Palayo. Kasi papasok siya dito. Lalabas siya, ayan. Lalabas siya dito. Lalabas siya dito. Then, lalabas pa siya dito. So, tatlo yung anchor niya para mag-lock. Same lang din yun sa kabila. Same lang yun sa kabila. Hindi ko na ipapakita sa inyo, pero same na same lang. Wala nang pagbabago. Ayan, mas madaling magtrabaho kung may kailangan kayong palitan kay YTX. Mas madaling trabahuin siya kung wala yung mga ganito. Kasi mas kita nyo siya. Ito, throttle cable, yung hose, di ko alam kung anong hose to. Exhaust hose yata to. Pag mag-wiring ka, katulad kami nag-wiring, tinanggal ko talaga yan. Ayan. Tapos ito yung, kung magpapa-full wave ka, rectifier. Ayan, rectifier yan. Tapos magti-TDC ka, i-adjust mo na lang to katulad ng TDC natin nakaraan, ganito ginawa natin. Ayan. So, ito lang yung titignan mo dyan kasi yung tubig na pumapasok, ito yung protection niya. So, kuwari papasok dito yung tubig, ayan yung goma, lalabas siya doon. Ayan, di ba? Tutuloy siya doon. Habang nakalak to, tutuloy siya doon papunta doon sa kanyang drainage. Ayan, parang drainage yan. Kaya minsan, pag nabuksan nyo to, lilinisin nyo din. Kasi minsan may mga putek na pumapasok dyan. So, kung gusto mo patanggalin to, ito lang naman. Tatanggal nyo na yan. Same lang yan sa likod, kaya hindi na natin tatanggalin. Tsaka napapagod ako, babalik ko lahat yan pagkatapos ng video na to eh. Anyway, mag-request pa kayo kung ano yung video na gusto nyo makita. Basta hanggat kaya ko, gagawin ko. Tandaan nyo, pag ganun, papunta dun. So, yun yung frame. Nakita nyo yung chassis niya, yung buong chassis niya. So,
Yun lang naman balik ko lang bago tapusin yung video. Okay na, 10mm lang naman tapos konting screwdrivers ang mga kailangan nyo. Dahil kailangan nyo din mga ganitong klase ng tools. Ayan. Kung nakatulong po ako sa inyo at nakarating kayo hanggang dito sa video na ito, please po, wag nyong kalimutan mag-subscribe. Suggest lang kayo ng mga gusto nyong topic. As long as kaya ko, gagawin ko siya as long as possible. Keep the questions coming dyan sa baba. And kung meron man ako nakalimutan or meron ako pagkakamali, comment nyo lang sa baba. So yun lang, Budget Piero. Peace out. Yun.